gumagana ng ating digestive system. Promote blood circulation. Inaayos na yung pagdalo ng dugo sa ating katawan. Simula sa pinakamalaking ugat hanggang sa pinakamaliit na ugat. Number 4 po. Remove free radicals. Tinatanggal na namin, sir, yung mga dumi, toxic, bad cholesterol na pinapasok natin sa ating katawan. At panghuli po, pinapatibay niya yung ating immune system. Kasi sa ganon, hindi tayo mabilis kapitan na pera. Tapos na tayo pera daw. Sige po. Sa mga first time po, simula pag-upo nyo at pag-start ng machine, may nararamdaman na ba kayo? Para masabi nyo sa sarili nyo na nagsisimula na yung therapy. Meron ba kayo naramdaman, ma'am? Wala? Kayo tayo? Wala? Ma'am, sir, simula po pag-upo nyo dyan, pag-start ng machine, nagsisimula na po yung therapy ninyo. Baka tahimik lang po siya gumagana po sa loob ng inyong katawan. Bakit po? Yung therapy po natin namin, sir, ang dinasagan the silent type of healing or the silent type of therapy. Ibig sabihin, tahimik na siya gumagana sa loob at labas ng inyong katawan na wala kayong nararamdaman at nakikita. Pero ma'am, mamaya. Ang tanong, ma'am, handa ka na, ma'am? Kayo, sir? Handa ka na? Oh. Sige po. Ma'am, sir, papakilala ko sa inyo ang nag-invento ng ating therapy. Na ating machine, wala pong iba kundi si Dr. Toshiyuki Hara. Isa po siyang Japanese doctor. So sir, tanong, isa na siyang doktor, bakit inimbento niya pa yung aparato na yan? Isa lang po yung rason, ma'am. Dahil po sa kanyang nanay na may iniindang iba't ibang uri na sakit, kagaya ng muscle stiff, back pain, insomnia, headache, cholesterol. Opo. Alam niyo ba, ma'am, sir, na ang nanay ng doktor na yan ay nabuhay pa ng mahigit 100 taon. Dahil po yan sa araw-araw na pagte-therapy. Yes po. At namatay lang yung nanay niya dahil sa sobrang katandaan. Hindi dahil sa sakit. Namatay din po yung nanay niya na walang puting buhok na tumubo sa kanya. Yes. Opo. So saan naman ho kaya nakuha ni Dr. Hara ang idea na yan para mabuo yung aparato na yan? Ayon naman po sa isang scientist na si Benjamin Franklin, ang tao daw ho ay nagtataglay ng isang buhay na kuryente. Nasubukan niyo na ba, ma'am, sir, mabagay yung sipon sa matigas na bagay? Ano naramdaman niyo? Di ba parang may kuryente? Opo. Ayon po kay Benjamin Franklin, yung tao daw ay nagtataglay ng buhay na kuryente. Yung idea na yun, ang naging paraan para mabuo ni Dr. Hara ang aparato na yan. Yes. Ma'am, sir, simula pag-upo nyo dyan, pag-start ang machine, ito na yung pinaka-itsura ng inyong katawan. Yan, ma'am, tingnan nyo. Pinapalibutan ho kayo, tinatawag nating active bioelectric. Ibig sabihin, ma'am, buhay. Kung meron din kayo sa Yashi, gagaling kayo. Maniniwala ko ba kayo agad? Siyempre hindi, kasi nakikita mo lang at nagkatanirinig. Unless na lang po, kung actual niyo siya, masubukan. Tama po? Opo. Kaya naman po, imbis na mag-hire po yung artista po, ang kampanya po namin, ang kumpanya namin, mas pinili na lang po niya mag-hire ng mga presenter po tulad namin upang actual po na pasubok sa inyo ang therapy. Ma'am, may mga